Pinayuhan ng National Security Council ang mga mangingisdang Pilipino na huwag patitinag at ipagpatuloy lang ang kanilang hanap buhay sa West Philippine Sea. Sa harap ito ng kautusan sa China Coast Guard na hulihin ang mga umano'y dayuhang iligal na pumapasok sa South China Sea, kabilang na sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa regulasyong inaprubahan ng China, sa June 15 na ito magsisimula. Tatagal ng 60 araw ang detention na walang trial. Pagtitiyak ng NSC sa mga mangingisdang Pinoy, poprotektahan sila ng pamahalaan. Nandyan po ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy para tumulong sa inyo. Tuloy lang po ninyo ang inyong ginagawa dahil nasa likod ninyo ang batas at ang pamahalaan ng Republika ng Philippines. Iginiit ng NSC na walang karapatang manghuli ang China Coast Guard at pananakot lamang daw ito ng China. Una na ring sinabi ng Pangulo na hindi ito katanggap-tanggap. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. These regulations cannot apply to the exclusive economic zone of coastal states like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines, or any other country for that matter. These new Chinese Coast Guard regulations is nothing more than part of China's scare tactics to intimidate and coerce its Asian neighbors. It is provocative, escalatory, and increases the tensions in the South China Sea. The Philippines will not be intimidated nor coerced by the Chinese Coast Guard. We will never succumb to these scare tactics. Samantala, isinapubliko ng Philippine Coast Guard ang mga aktibidad ng mga mangingisdang Chinese sa Scarborough o Panatag Shoal mula pa noong 2016. Aktwal na nakuna ng PCG ang panguha ng giant clams na nagtagal hanggang 2019. Hindi pa nakontento. Kinayod pa ng service boats ng China ang seabed ng Bao de Masinloc para maghanap ng taklobo. Naaktuhan din ang panguha ng pufferfish, stingray at seashells. Maging ang mga pawikan kung saan isa dito ang nakitang patay kalaunan. Sabi ng PCG at NSC, pagpapatunay lamang ito na matagal nang sinisira ng China ang marine environment sa Panatag Shoal. Hindi totoo yung sinasabing ang ginagawa nating pag-expose ng agresibong paggalaw ng China, paninira ng environment, panghaharas ng Filipino fishermen only happened during this administration. The objective of this is to give the right information to the Filipino people. Ayon naman sa PCG, isinumite ang mga litrato at video na ito sa Office of the President at National Intelligence Coordinating Agency noong panahon ng Administrasyong Duterte. At kung naaksyonan ba ito, sabi ng PCG, I don't know. Hinamon naman ng NSC ang China na buksan sa pagsisiyasat ang Bao de Masinloc upang mapatunayang hindi sila ang sumira sa marine environment dito. They are the ones that are there right now. They are preventing us from going inside the lagoon so that in order for the world to find out if China indeed has fulfilled its obligations under international law, buksan natin yung Bao de Masinloc to international scrutiny. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Bao de Masinloc. Gagamitin ng pamahalaan ang mga nakuhang litrato at video bilang ebidensya sa paghahain ng karagdagang kaso laban sa China. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.